Ako po'y nahihiya dahil napakataas po ng introduction sa akin. Pero ang katotohanan, pure po akong waray-waray. Yung Tagalog ko po, parang Tagalog lang pakinggan, pero waray-waray din po. Masyadong matigas po kung pakikinggan. Kasi hindi naman po ako na kahit minsan nakatira sa kasi yung waray-waray, itinatranslate ko po yan sa Tagalog. Mahirap po eh. Kasi hindi po ako tumira kailanman sa lugar na Tagalog po. Pinanganak po ako sa Leyte, Waray-Waray. Doon po ako lumaki, doon nagkapamilya, doon nagpastor. Kaya waray-waray po talaga. Yung church po namin, grassroots po na church. Bagamat malaki siya, kaya lang yung mga sumasambay galing po sa mga ano ba, Pastor Albert, yung sa farm, mga farmer po. Bukid. Tuwing mag-i-English po ako, marami pong nagre-reklamo kasi hindi nila daw naintindihan. Kaya naumal na po yung English ko na natutunan sa college. At yung Tagalog naman po, natutunan ko lang po ito sa college sa pag-aaral. Kaya hindi po ito gaanong ano bang tawag doon? Yung, ano bang masasabi natin? Hindi po ako gaanong marunong ng Tagalog. Hallelujah. Kaya nahihiya po ako sa tuwing ire-request po na speaker sa ganitong lugar, sa mga Tagalog na area, kasi hindi po ako sanay managalog. So, magandang umaga uli sa ating lahat, mga kapatid. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Juan. Yung presentation po natin ay Tagalog din. Chapter 7, verse 38 to 39. Ang sabi dito ay, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom ng tubig ng buhay. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Verse 39. Ang tinutukoy niyang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at naluwalhati. Binisyunan po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. At bago tayo magpatuloy, mga kapatid, let us pray first. O Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito dahil makakarinig kami ng mga salitang kinuha sa iyong banal na aklat. At kami po'y nananalangin na gabayan ninyo kami, bigyan ninyo kami ng karunungan na maunawaan ang mga bagay na ito. Sapagkat aaminin namin, O Diyos, na mahirap maunawaan ang iyong mga salita. Maliban na lang, turuan kami ng banal na Espiritu Santo na siyang tagapagturo sa amin. At sa umagang ito, wini-welcome po namin ang banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay, upang ang anumang nais ninyong iparating sa bawat isa ay tunay po naming maunawaan. Salamat sa iyong biyayang karunungan at pagpapala. In Jesus' name, amen and amen. Ang tatakalakayin natin, mga kapatid, sa umagang ito ay patungkol po sa ating personal na pananampalataya. Kasi mayroon pong pananampalataya ng mga mananampalataya na ordinaryong pananampalataya lamang. At mayroon naman pong pananampalataya na nagdadala po ng tagumpay sa buhay. Alin po ba yung pipiliin natin? Of course, yung pananampalataya na nakakapagdala ng pagtatagumpay sa buhay. Bakit? Kasi lahat po tayo ay tinaguriang mga mananampalataya. Kapag tayo po ay sumasamba, ang tawag po sa atin ay mananampalataya. Subalit kahit tayo po ay tinaguriang mga mananampalataya,
yung iba po sa atin ay hindi nakakarating sa pagtatagumpay. Bakit? Dahil pinipili po natin ang ordinaryong pananampalataya. Binigyan tayo kasi ng choice. Sa ating pong pangunahing text na binasa, sinasabi po doon ng Panginoong Hesus na mula sa puso ng nananalig sa akin. Tayo po yun nananalig tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So wala pong rason na hindi tayo dadaluyan ng tubig dahil nananalig naman po tayo na tubig na nagbibigay buhay. At wala rin pong rason na hindi tayo magtatagumpay sa ating pananampalataya kung patuloy tayong dadaluyan ng tubig na nagbibigay buhay. Isang kwento po, mga kapatid. Maaring alam na po ninyo ang kwentong ito, pero ikukwento ko pa rin. Isang kwento po ng frustrated na engineer. Wala na siguro siyang makuhang project sa DPWH. Ang ginawa po niya, nagtayo siya ng medical clinic. At ang convincing power niya para doon magpagamot ang mga may sakit ay kakaiba po. Na kapag nalunasan ang karamdaman ng nagpapagamot, maliit lamang po yung babayaran, 500 pesos lang. At kapag hindi naman nalunasan ang sakit ng magpapagamot doon, siya po yung magbabayad. Ang ibabayad niya ay 1,000 pesos. Kaya po, may isa pong doktor na sumubok, nagkungwaring mayroon siyang sakit. Sa pag-asang makakakuha siya ng 1,000. Kaya lang nung dumating po yung doktor sa clinic ng engineer, tinanong siya kung ano yung karamdaman niya. Ang sabi ng doktor na wala daw yung kanyang panlasa. 3 araw na. Sabi ng engineer, "Nurse, painumin ng gamot para mawala yung kanyang sakit." Kumuha yung nurse ng kutsara, nilagyan ng liquid, ipinainom doon sa doktor. Nung makainom ang doktor, sabi ng doktor, "Oh, bakit gasolina yung ipinainom nyo sa akin?" Sabi ng engineer, "Magaling ka na. Bumalik na ang panlasa." Nung sumunod na linggo, bumalik yung doktor. Sa pag-asa po na makakabawi siya doon kasi nagbayad siya ng 500 Iba naman po yung sakit niya. Nawala daw yung kanyang pang-amoy. Okay. Di, ganun din, sinabi ng engineer, painumin siya ng gamot, uminom uli. Sabi ng doktor, "Ba't gasolina pa rin yung ipinainom niyo sa akin?" Sabi ng engineer, "Magaling ka na kasi naamoy mo na gasolina." Okay. Paglipas ng 2 linggo, bumalik uli. Iba na naman yung kanyang karamdaman. Sa pag-asa na maibalik yung kanyang 1,000 na nawala. Siya naman ngayon ay bulag, nakatungkod, may alalay. "Magpapagamot ako." Sabi agad ng engineer, "Painumin mo ng gamot, nurse." Na makita niyang gasolina uli yung ipapainom sa kanya. Tumakbo na siya. Sabi ng engineer, "Magaling ka na, nakakakita ka na." Alam niyo na ngayon kung bakit mahal yung gasolina. Mabisa pa lang panggamot. Hallelujah. Minsan sa ating pong pananampalataya, mayroon pong ganun. Magaling po tayong magkunwari, magaling tayong okay tayo at malalim tayo sa pananampalataya. Pero ang katotohanan, mga kapatid, malayo tayo sa Diyos. At kahit anong galing nating pagpapanggap na okay tayo sa pananampalataya, hindi po talaga tayo makakalusot sa paningin ng Diyos.
Sapagkat sa harap ng Diyos, matalino man daw ang matsing, matsing pa rin. Ganon yun. Hallelujah. Mula noong kapanahunan po ni Apostol Santiago hanggang ngayon, napakarami po ang mga tinaguriang mga mananampalataya na hindi po naman talaga totoong nananampalataya. Kaya sa Biblia po, mayroon pong kategory ang pananampalataya. Sige nga, gamitin po natin itong... Saan ko ba ito itututok? Next slide na lang. Ayun. Hallelujah. Mayroon pong tatlong kategory po ang pananampalataya. Mayroon pong counterfeit faith. Okay. Yun po yung peke na pananampalataya. Mayroon naman po yung cautious faith, yung nag-i-struggle, nahihirapan, naghihingalo sa pananampalataya. At mayroon naman po yung genuine faith. Ito po yung pananampalataya na nagtatagumpay. Kapag tiningnan po niyo yung katabi mo, sabihin mo, magtatagumpay ka. Hallelujah. Ano po yung counterfeit faith, piki na pananampalataya? Si Apostol Santiago, expert po yan sa buhay ng tao pagdating sa pananampalataya. Mababasa po natin yan sa Santiago chapter 2 verse 14 to 16. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Okay. Maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? At para maunawaan natin, siya pa ay po naghalimbawa sa verse 15. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti ba itong may dudulot sa kanya yun? Hallelujah. Yung pong counterfeit, faith, yun po yung mga Kristiyano na wala pong responsibility sa ministry. Okay. They can go to church if they want to go. Gusto lang nila. But wala po silang attachment sa anumang activities sa church. Pero akala nila sa sarili nila, mananampalataya talaga sila. Kasi sumasamba sila eh. Sa amin po, malaki po yung pagkakaiba ng Kristiyano at sumasamba. Sa amin po yun. Ewan ko lang dito. Kasi sinasabi po ng Psalm, lahat ng nilalang ng Diyos, mga kabundukan, mga kalaliman, okay, sumasamba po yan sa Diyos. Iba nga lang yung paraan nila ng pagsamba. Ano ba yung Tagalog, pastor ng Taguto? Butiki, sumasamba yan. Maririnig nyo yan, pag alas 6, gaganon yun. Walang paltos yun. Yung manok na tagdan, sumasamba yan. Kaya iba lang, hindi nga lang ganito. Pag nakarinig kayo ng tilaok madaling araw, sumasamba yun. Sign yun ng pagsamba. Hindi, wala na po yung gumigising. Madaling araw na, tumilaok ka na. Wala po. Hindi na po yun si pinagsasabihan. Ewan ko kung pinagsasabihan pa tayo na sumamba tayo, ha? Pero kung ibig sabihin, kung sumasamba lang tayo at wala tayong attachment doon sa mga gawain sa Diyos, ang level po natin ay pare-pareho lang sa manok, pare-pareho lang sa butiki. Sumasamba din sila eh. Okay. Nakuha ninyo yung pagkakaiba, tapos sasabihin, mas magaling ako dyan sa manok. Paano ka naging magaling? Siya nga hindi na pinagsasabihan, sumasamba lang. Hallelujah. Sa harapan ng Diyos. Kasi kung pagsamba lang ang pag-uusapan. Pero wala po silang pagkakataon para magamit ng Diyos. Tayo po, may malaki po yung pagkakataon natin. Kaya wag lang po tayong tumigil doon sa taga-samba lang tayo. Hallelujah.
Iba yung tingin ninyo sa akin. Eh. Yung Kristiyano po na counterfeit po yung pananampalataya, hindi po sila, they can afford not to pray. Kahit hindi po sila makapanalangin, okay po yun sa kanila. Kahit hindi po sila makapag-devotion, okay po yun sa kanila. Kasi counterfeit nga yung pananampalataya nila. Hindi sila nagpa-participate sa mga character building and leadership training ng church. Kasi hindi naman nila nakikita yung future nila ay gagamitin sila ng Diyos. Kasi counterfeit nga yung pananampalataya. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Hindi yan counterfeit. Totoo talaga yan. Hallelujah. Kaya para sa kanila po, yung sinasabi po sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Okay, ito na po yun. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoong Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong, guhitan po niya, sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan dahil sa counterfeit ninyong pananampalataya. Hindi din na po yung karugtong dito, ha? Hallelujah. Mayroon naman pong isa pang kategorya po ng pananampalataya na hindi naman nating masasabing counterfeit, kaya lang hindi naman po gumagana ng maayos at naghihingalo pa. Ito naman po yung struggling faith o yung cautious faith. Okay. Mababasa po natin sa Mark chapter 9 verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Ito po yung mananampalataya na pinagtitiisan. Okay, mananampalataya sila, pero pinagtitiisan na lang sila ng Diyos. At tinatanong, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Okay, dalhin ninyo rito ang bata. Ito po yung istorya ng mga disipulo na hindi makapagpalayas ng masamang espiritu doon sa sumanib na masamang espiritu sa bata. Kasi po, ang mayroon pong genuine na pananampalataya, napakadali lang po magpalayas ng masamang espiritu. Mananalangin lang po at magre-rebuke. Susunod na po ang masamang espiritu. Pero ito kakaiba po. Dahil sa kanilang pong hesitancy, mga kapatid, at struggling faith, hindi nila ito nagagawa. Hallelujah. Alanganin. Kristiyano ba talaga ako o hindi? Yun po yun. Hesitant po palagi. Lalo na po sa participation ng mga church activities. Palaging para sa sarili po ang concern. Kristiyano sila, pero ang concern nila hindi para sa Panginoong Hesukristo, kundi para sa sarili. Nakakalimutan nila na yung para sa kanila, si Kristo na po yung bahala. Seek first the kingdom of God and its righteousness. Isisik po natin yun. At ang gagawin naman niya, all these things, ano po yung all these things? Lahat po na bagay para sa iyo. Kasama po doon yung boyfriend. Huwag po kayong, pag sinabing all these things, kasama po yun doon. Shall be added unto you. Kapag tayo po yung naghanap ng things para sa atin, mahirapan ka po, kapatid. Pero kapag yung kaharian ng Diyos, yung hanapin natin, madali sa Diyos na ibigay yung all these things. Pero kapag sarili po natin, palagi po natin iniisip, hindi ang Diyos,
mahirapan po talaga tayo, pati sa pananampalataya. Ganun po talaga yon. Palagi po tayo magtatanong sa sarili natin, paano na ang personal na kasiyahan ko kung lahat ng oras, lahat ng bagay sa buhay ko, ibibigay ko sa Diyos? Yun po yung tanong ng mayroong cautious faith, mga kapatid. At dahil struggling po ang kanilang pananampalataya, at the end of the day, wala po silang na-accomplish para sa Diyos. Natural lamang po yun. Hallelujah. Huwag po kayong magtaka, ganun talaga yung pananampalataya. Kasi dati ganun din po yung pananampalataya ko. Kahit nung bagong pastor pa ako. Okay, nahirapan din ako, sarili ko rin. Kasi noon gusto kong bumili ng magandang sasakyan. Okay. Ayoko doon sa, ang tawag doon, second hand. Yung, lalo na yung Nissan, umaandar, Nissan hindi. Kaya lang, yung kami po, nito lang mga, medyo matanda na po kami na-promote sa trabaho. Dati talaga, mga ano lang kami, mga clerk, pati yung asawa ko. Kahit anong ipon po namin, bibili kami ng sasakyan. Sa loob ng 15 years, yung naipon po namin, umabot lang ng 400,000. Yung bagong sasakyan, milyon po yun. Ito lang talaga yung kahinatnan natin, sabi ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko, ang pangalan niya, Tess. Ako naman, Mike. Kaya pag may microphone, hello Mike, Tess. Kami po yun. Pag nakarinig kayo ng nagtitesting ng microphone na sasabihin, hello Mike, Tess. Kami po yung tinutukoy doon. Kahit anong gawin po namin, hindi talaga. Nagkataon po na yung church namin, tumutulo po yung bubong. Sabi ko, Lord, total hindi rin lang kami makakabili nito. Ikaw na yung magbigay sa amin. At itong buong naipon namin, ibibili namin ng bubong. Yun na po yung kasunduan namin. 15 years na tinipon, 400,000 lang. Kasi nagtatrabaho lang kami sa gobyerno. Pag yumaman kami na nagtatrabaho sa gobyerno, alam nyo na yun. Hallelujah. Kaya wag ninyong naisin na magtrabaho sa gobyerno kung gusto ninyong yumaman. Kasi kung alam ko lang na hindi nagpapayaman yung nagtatrabaho sa gobyerno, hindi talaga ako magtatrabaho. Ngayon pa-retire na ako, sayang naman kung aalis ako. Okay. Ayun, wala pang 1 taon. Mula nung maayos ang church, wala pang 1 taon, dumating na po yung magandang sasakyan. Opportunity. Ang nagbigay po, sinik lang namin yung kingdom and righteousness. Yung hinihiling namin, ang Diyos na yung nagbigay. Ganun. Sabi ko sa asawa, dapat noon pa natin ito ginawa. Bakit ngayon lang pinaisip sa atin? Hallelujah. Okay. Mayroon naman pong genuine faith. Okay. Romans chapter 6, verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kapag tayo po ay may genuine faith, hindi po tayo nahihiya bilang mga mananampalataya. Hallelujah. Kahit anong sabihin po ng mga kaibigan natin, hindi po talaga tayo natitinag, mga kapatid. Sapagkat alam natin na ito yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas. At hindi po tayo mapapakali, kung mayroon po tayong genuine faith, kapatid, hindi po tayo mapapakali hanggat wala po tayong nagagawa, hanggat wala po tayong naka-accomplish para sa kaharian ng Diyos. Hindi po tayo nakukontento sa buhay na wala tayong nagagawa para kay Lord.
Hindi tayo nakukontento hanggat wala tayong nadidisciple. Yun po yung may genuine faith. Bakit? Sapagkat ang Espiritong nasa atin ay nag-uumapaw para sa pagbibigay buhay. Ayon po sa binasa natin kanina, the living water are flowing in our heart. At hindi po tayo napapagod para sa gawain ng Diyos kasi hinalintulad po talaga tayo, ang mga taong may genuine faith, hinalintulad yan ng agila na hindi po napapagod sa paglipad. Ang kailangan lang po natin, i-activate ang ating pananampalataya nang sa gayon sumagana po tayo sa mabuting gawa na nagbibigay po ng buhay. Yung soul value, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan po, ma-exercise po natin para makita po yung vision na nanggagaling sa Diyos. Hallelujah. Kaya uulitin po natin yung binasa natin kanina sa 1:7-38. Okay. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom ng tubig ng buhay, sapagkat sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Okay. Paano po dadaloy sa puso ng mananampalataya ang tubig na nagbibigay buhay kung wala po tayong gana sa mga gawain para sa Diyos? Okay. Hallelujah. Magsisimula na po tayo. Okay. Ang title po ng mensahe po natin sa umagang ito, mga kapatid, ay not just an ordinary faith. Hindi lang ordinaryong pananampalataya, but faith that can move mountains. Gaya nung nasabi ko kanina, tayo po yung pipili. Ano bang pananampalataya ang gusto ko? Ordinaryo ba o yung pananampalataya na may pagtatagumpay? Okay. Ngayon, kung magtatanong kayo, magkaiba po ba, Pastor, yung ordinaryong pananampalataya at pananampalatayang may pagtatagumpay? Malaki po ang pagkakaiba doon, mga kapatid. Para maintindihan natin, ihambing natin sa pangyayari. Okay. Pwede tayong mabuhay bilang isang Kristiyano, pero hindi tayo makakarating sa pagiging disipulo. Pwede po yun. Pwede tayong maging doktor, pero wala po tayong pasyente. Doktor tayo, pero wala tayong pasyente. Pwede tayong maging teacher, pero wala po tayong estudyante. Yun po ang kahalintulad. Pwede tayong maging Kristiyano, pero wala pong Kristo sa buhay natin. Ito po ang mga ordinaryong pananampalataya. Hindi po nagtatagumpay. Hallelujah. Kailangan po, medyo malalim po ito, maunawaan po natin ang buhay na may totoong pananampalataya. Kasi ang buhay na mayroong genuine faith, hindi po ito katulad ng dole-out system ng government na purpose ka ay bibigyan ka na lang ng bibigyan. Na kapag ikaw ay Kristiyano, mananalangin ka na lang, gusto ko, Lord, ng maraming pera. Babagsak na lang dyan yung maraming pera. Wala pong ganon. Hallelujah. Okay. Hindi po yan madali. Kasi ang gusto talaga natin, madalian lahat. Instant, mga kapatid. Yung hindi na po tayo nahihirapan at hindi na po dumadaan sa tamang proseso. Pero hindi po ganyan ang ating Diyos. Okay. Sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, kayong mga alipin sa Ehipto, ito po yung mga naunang mananampalataya sa atin. Okay. Kayong mga alipin sa Ehipto, mayroon akong magandang paglalagyan sa inyo. Ito po yung lupang pangako na napakasagana, flowing with milk and honey. Alam niyo na po yung istorya siguro nito sa Old Testament. Okay. Titira kayo doon ng mga bahay na hindi kayo ang gumawa.
Ano po yun? Subdivision. Kakain kayo ng mga pagkain, hindi kayo ang nagluto. Ano po yun? Jollibee. Okay. Hallelujah. Ang mag-aani kayo ng mga pananim na hindi naman kayo ang nagbungkal. Okay. Akala nila, ang pangako ng Diyos, madali lang, mga kapatid. Kaya lang, hindi nila naisip na bago mangyari ang mga bagay na yon, kailangan makita nila yung vision ng Diyos sa buhay nila at makapagsit po sila ng goal bilang mga mananampalataya. Okay. Ano po yung goal nila noon? Na makarating sa lupang pangako. Hallelujah. Hindi po kasi sinabi na ng Diyos, mayroon akong magandang panukala sa inyo, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Isang iglap, andon na sila sa lupang pangako. Hindi po ganun, mga kapatid. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Kasi alam ko po, may church building kayong ipinagagawa doon sa lupang pangako. Hindi ko po alam kung nasaan na kayo sa pagpunta roon, sa paglalakbay ng katuparan ng inyong ninanais, mga kapatid. Yung mga Israelita, madali lang sana silang makarating sa lupang pangako, kaya lang, nakadipindi po yun sa kanilang pananampalataya. Kung makakarating ba sila doon o hindi. Okay. Ganon din sa atin. May pangako rin ang Diyos para sa atin. Okay. Sabi sa Juan 10, verse 10, naparito ako upang kayo ay magkaroon upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay. Kaya lang, hindi ibig sabihin, pagiging Kristiyano ka, magiging ganap at kasiyasiya na yung buhay mo. Hindi po ganon. Okay. Sa mga Israelita, it took for them for 40 years para makarating sila sa lupang pangako. Bakit? Kasi po doon sa grupo nila, andoon po yung category ng faith. Mayroon po doon counterfeit na pananampalataya. Mayroon po doon cautious faith na pananampalataya. At mayroon naman po doon genuine na pananampalataya. Ang problema po doon, yung may genuine na pananampalataya, dalawa lang. Si Joshua lang at si Caleb. Sila lang kasi yung nakarating. Marami silang nakarating, pero yung iba po, sa daan na po ipinanganak. Hallelujah. Gayon paman, hindi po nagkulang ang Diyos ng biyaya sa kanila. Kaya mababasa po natin sa Levitico chapter 26 verse 8. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway. At ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Okay. Andoon po yung provision ng Diyos. Okay. Kaya lang, nangangailangan po yun ng genuine faith. Katulad po natin ngayon. Kaya natin talunin ang kahirapan ng buhay. Kaya po nating talunin ang kawalan ng tiwala sa ating sarili. Kaya nating talunin ang mga hadlang kung bakit hindi na itatayo ang bagong church building. Kaya natin talunin yon. Kaya lang, nangangailangan nyo ng genuine faith. Okay. Ganon po yon, mga kapatid. Okay. Sa mga Israelita po, bumagal po ang kanilang pagtatagumpay kasi mas marami sa kanila yung mayroong counterfeit na pananampalataya at mas marami sa kanila ang mayroong, ano nga uli yung isa? Cautious faith. Ganun po talaga. Pag ang isang church as mas marami po yung counterfeit na pananampalataya at cautious faith, babagal talaga
yung paglago ng church. Babagal yun. Yun po yung nagpapabagal, mga kapatid. Hallelujah. Doon po sa amin, nung maging pastor po ako, yung church po namin ay barong-barong. 13 years ago. Barong-barong po. Nung lumaki na po yung church, gumanda na, meron pong kapatiran na pumunta sa akin. Sabi niya, Pastor, ang ganda na pala ng church niyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tumindig yung balahibo ko. Nawala siya sa church. Nung lumaki ang church, pinuri niya ang Diyos. Alam niyo kung bakit lumaki ang church? Dahil wala siya doon. Nung nandoon siya, hindi lumalaki ang church. Ibig sabihin, siya yung dahilan. Kaya huwag kayong aalis dito ha. Kapag lumaki ang church, dahil umalis kayo, kayo yung dahilan. Bakit hindi lumalaki yung church? Hallelujah. Okay. Nakarating ba yung mga anak ng Diyos sa lupang pangako? Okay. Yes, they have succeeded the goal. But not yet victorious. Yun po yung problema. Nakarating sila sa goal, pero hindi pa po sila matagumpay. Nung makarating sila, ano na ba nung nangyari? Hindi pa po yun subdivision na ready for occupancy, yung lupang pangako, mga kapatid. Andoon pa po yung mga Amalekites, andoon pa po yung mga Amorites. Okay. Mas malaki pa po kaysa sa kanila. Kailangan pa po nilang makipaglaban bago sila magtagumpay. Okay. Sabi po ng mga mayroong kusyos, magkikipaglaban na naman kami. Makarating lang dito. Ang hirap na pagdating dito. Akala ba namin okay na? Makikipaglaban pa ba kami? Ano po? Hindi na. Uuwi na lang kami. Maglilingkod na lang kami sa ibang Diyos. Kasi nasabi ni Joshua, okay, kung gusto niyo maglingkod sa Diyos ng mga Amorita, maglingkod kayo. Pero para sa pamilya ko at sa angkang ko, sa totoong Diyos kami maglilingkod. Hallelujah. Tatanungin ko kayo, kumusta po yung buhay ninyo? Victorious na ba? Nagtatagumpay na ba talaga? Are you victorious in your financial problem? Victorious na ba po tayo sa ating Christian responsibilities? Hallelujah. Marami na po kaming na-invite na pastor na mag-speak. Okay. Sa mga conferences, isa pong pastor po ang nagpatotoo. Naong hindi pa po nila naintindihan ang vision na galing sa Diyos. Kahit po pagpapapintura lang ng biling, napakahirap gawin. Magkano lang naman yung galon ng pintura? Napakahirap makaipon ng isang galong pintura. Mga kapatid. Paano ba tayo magiging victorious? O na, God's division from God. Okay. Kailangan makuha po natin ang bisyon na nagmumula sa Diyos na ibinigay sa iyo. Ability to see the needs of the church. Okay. Tungayan po natin yung pangalawang hari, 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Okay. Minsan lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propeta ang pinamamahalaan niya. Sabi nila, maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay. Pumayag naman si Eliseo. Verse 3, sinabi ng isa sa kanila, kung maaari po ay sumama kayo sa amin. Sige, sasama ako, sagot niya. At pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila.
Sumigaw siya, "Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon." Itinanong ni Eliseo saan banda nahulog. Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, hinagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, "Kunin mo na." Inabot naman iyon ng lalaki. Okay. Lahat po yun, okay, yung pananampalataya po natin para magtagumpay, lahat po yun magsisimula sa vision na nagmumula sa Diyos. Yung vision po nila na nakuha mula sa Diyos, their place is getting smaller. Sana nakikita ninyo yan yung vision. Ang church na ito ay paliit ng paliit. Paliit ng paliit. Okay. Kailangan na po magkaroon ng construction ng bagong building. Okay. Sabi ng isang membro ni Eliseo doon sa binasa natin, "Master or pastor, our place is getting smaller for us." Okay. Bagay na nakita nila na hindi po nakikita ng iba, na kapatid. O baka nakikita, kaya lang mayroon pong cautious faith, mga kapatid. Kaya magre-react agad yung mayroong cautious faith, magre-react agad yun. Ba't ba tayo magpapakonstruct? Gagastos na naman tayo. Yun po yung mayroong mga cautious faith. Okay. Hindi po dadaloy ang biyaya ng Diyos kung puro pansarili lamang po natin ang ating iisipin. Hindi ang kapakanan ng gawain ng Diyos. Mag-isip-isip po tayo pag may time at talinuhan po natin ng kaunti ang ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Ang pagmamanage po ng biyaya ng Diyos, okay, hindi po yun nakukuha. Okay, ganito yun eh. Kahit mananampalataya po tayo, kung wala po talaga tayong genuine faith, pag nakatanggap tayo ng pera, ang pupunta agad sa isip natin ay SM o di kaya Robinson. Talinuhan po natin. Hindi po si Gukongwe ang nagbigay sa iyo ng pera at si Henry C. Ang Diyos po ang nagbigay nun. Okay. Kaya pag pinayaman mo yan, yung Robinson at saka SM, isasabihin ng Diyos, ba't yun ang inuna mo? Hallelujah. Isip-isip po tayo pag may time, mga kapatid. Okay. At ang mayroon pong cautious faith, hindi po nakikita ang ganong klaseng pagmamanage ng biyaya mula sa Diyos. Okay. Yung kaisipan po kasi nila, puno po yun ng mga bagay na hindi pang Diyos. Natural lamang po yun. Okay. Sa ating pong Kristiyanong mundo, ang capacity natin para lumago, nakadipindi po yan sa ability kung paano tayo nakakakita ng vision mula sa Diyos. And God cannot show us vision unless there is a living water that flowing in our heart, mga kapatid. Paano natin malalaman kung mayroon tayong tubig ng buhay na dumadaloy sa ating puso? Okay, number 1, mayroon tayong tinatawag na passion to go. Ano po yun? Kapag binasa po natin yung verse 2, mayroon tayong kagustuhan. Tayo po yung mag-aanyaya. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay. Ano po yung kasalungat ng kagustuhan? Ang kasalungat po doon, pagdadahilan. Ang mga Kristiyanong palaging nagdadahilan, wala po yung kagustuhan. Ano po ang ibig sabihin noon, mga kapatid? Proven na po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang totoong may kagustuhan, magsasabi po yon, Pastor, kung papayag kayo,
Gagawin na namin yung bagong church building doon. Sige na, pastor, pumayag na kayo na gawin namin yung bagong church building. Mayroon mong passion to go. Hallelujah. Kailangan po may kagustuhan tayo. Bakit? Kasi nakikita po natin yung vision. At magre-react na naman po yung may dala-dala ng struggling faith. Sasabihin sa inyo, hindi nyo ba alam na milyon yung gagastusin natin? Oo, mayaman yung Diyos natin, pero tayo mahirap. Yun po yung katuwiran ng mga may cautious faith. Ganun po yun talaga. Okay. Sa mga walang vision, natural po na mahirap gawin ang mga bagay na yun. Kasi hindi naman po nila nakikita ang vision na mula sa Diyos. Hallelujah. At pag wala po tayong vision, do not expect na lalago po yung church. Bawat Sunday, ganito lang po tayo. Hanggang sa umating yung panahon na magkakasawaan na po tayo sa ating mga pagmumukha, unti-unti nang mawawala yung iba. Okay. Ganon po ang mangyayari, mga kapatid. Pangalawa po, dahil mahaba na po itong message po natin. Pangalawa, passion to go. Passion to do, I mean. Kagustuhang gumawa. Okay. Kailangan mayroon po tayong kagustuhan na gumawa to enlarge our church or our territory. Hindi po kasi lalaki ang church kung wala pong passion to do. Hindi po lalago at gaganda ang church sa pamamagitan lamang ng pagsamba, sa pamamagitan lamang ng pag-aaliluya, pag-iimin, pagkaway-kaway ng ating mga kamay. Hindi po yun lalago. Lalago at gaganda ang church sa pamamagitan natin na mayroon tayong kagustuhang gumawa. Ganun po ang katotohanan. Okay. Pangatlo po, bilisan natin ng kaunti. Passion-driven cooperation. Okay. Yung kagustuhang pinasigla ng pakikiisa. Sa verse 3 po dito, sinabi ng isa sa kanila, kung maaari po ay sumama kayo sa amin. Okay. Sabi ni Eliseo, sige, sasama ako. Sagot niya. Okay. Basahin po natin yung ito ng makalawang bisis ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Sige, sasama ako. Uli, sige, sasama ako. Kasama kayo, ha? Hallelujah. Ito po yung pinakamaganda doon. Yung sasama po tayo. Hallelujah. Mayroon tayong passion to go, passion to do, and passion driven by cooperation. Okay. Kaya lang, ito po yung mayroong kaya lang. Sa lahat ng pagsisikap natin bilang mga anak ng Diyos, okay na sana. Mayroon tayong kagustuhang sumama. Mayroon tayong kagustuhang gumawa. Mayroon tayong kagustuhan pakikiisa. Ang resulta ay, tingnan niyo yung resulta. Next slide, please. Failure. Ay. Failure, mga kapatid. Nang puputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon. Anong nangyari? Tamimi po ang lahat. Kala ko ba, Pastor, magiging okay na? Magiging masaya na tayo? Yung pala, failure, yung kahantungan, ayoko na. Bumalik na lang sa dating pamumuhay. Alam po ninyo, mayroon kaming church sa Rubas na ang ganda na.
Kasi yung lote, dinonate ng member. Pinatayuan namin. Hindi pa naman ganong kagandaan, pero okay na eh. May pintura na, may bubong na. Parang native lang siya, pero half body, pero maganda eh. Nung magpasukat yung may-ari ng kabilang lote, kanila pala eh. Pinalis si Pastor Richard. Umiyak yung pastor, pumunta sa akin, umiyak. Umiyak din yung mga member. Pawis ang ipinuhunan nila. Failure pala. Hallelujah. Nakaka-disappoint, mga kapatid. Umiyak din ako, pero hindi ako nagpakita ng pag-iyak sa kanila. Okay. Tandaan po natin, always remember mga kapatid, wala pong ministry na nagtatagumpay na wala pong opposition. No ministry is done without an opposition. Malalaman lang natin na epektibo yung ministry na ginagawa natin kapag naapektuhan yung kaaway. Hallelujah. And if we are in the ministry, the world will give us two things. Ano po yun? Disappointment and discouragement. Yun po talaga yung ibinibigay nila. Ngunit kung tayo po ay mayroong genuine faith, okay, alam natin na ang Diyos ay nagsusupply ng ating mga pangangailangan. God can supply all your needs. God can forgive all your sins. God can save all your family. God can rescue you from all evil attack. And God can completely make you victorious. Hallelujah. Nang sinaaman po, alam kong alam ninyo ito eh. Kwento ito sa Bible eh. Nang siya po ay magtagumpay na makarating sa bahay ni Propeta Elisha, may dala po silang 350 kilos na 24 carats na gold. Akala niya okay na eh. Pero nung makarating siya doon, na-disappoint siya. Bakit siya na-disappoint? Kasi pinapaligo siya 7 bisis ni Elisha doon sa ilog na puno ng mga tae ng kabayo. Akala ko ba okay na gumastos na akong 250 kilos na gold? Akala ko ba okay na itong karamdaman ko? Kailangan ko pang maligo doon sa pinakamaruming ilog. Buti sana kung halimbawa lang, 7 bisis siyang lalangoy. Buti sana kung unang langoy niya, tingin niya sa balat niya, ay pa-okay ng pa-okay. Nakaka-6 na langoy na siya, ganun pa rin yung balat niya eh. Nakaka-disappoint mga kapatid. Ang maganda lang mga kapatid, sa ating Diyos, there is a time for the recovery of failures. Mayroon po. Okay. Nagpro-provide po ang Diyos ng ganun. Okay. Itinanong ni Eliseo, saan banda nahulog? Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng sanga, isang sanga ng kahoy. Inihagis niya iyon at sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Hallelujah. Hindi siya bliname ni Elisha. Okay. Hindi sinabi ni Elisha, ikaw naman, ang tanga-tanga mo. Nag-iisang palakol lang yun, hiniram mo pa. Hindi mo pa talaga iningatan, nahulog pa. Hindi po, tinanong lang siya saan banda nahulog. Okay. Kasi po, yung Jordan na pinuntahan po nila, andun po yung mga pinakamagandang puno ng kahoy. Kakahuyan po yun na yung ilalim ay tubig. Delikado po yung kalagayan nila, mapanganib po, baka mayroon po doon mga buhaya at iba pang mga nilalang na kumakain ng tao. Ano po yung aral doon? Hindi po madaling magtagumpay sa pananampalataya.
dadaan po talaga tayo sa matinding pagsubok. Disappointment is sure. Pag Kristiyano ka talaga, disappointment is sure. Ang maganda lang dito, ang Diyos po natin, kaya siyang mag-provide ng recovery of failure. Kailangan lang natin talaga i-confess ang katotohanan para sa buhay natin. Kasi inaalaw talaga yun ng Diyos para yung mga counterfeit ang pananampalataya at cautious faith ang pananampalataya maging pure. Hallelujah. Maging pure ang pananampalataya nila. Tinanong lang nila siya, saan banda nahulog? Kailangan lang natin magtapat ng katotohanan. Pastor, nahulog ako sa unbeliever na boyfriend ko. Kailangan lang natin sabihin yung totoo. At nakahanda po ang Diyos na mag-recover ng failure. Kasi sa ganung kalagayan po, makikita talaga na mayroon pa tayong hindi pa talaga genuine yung ating pananampalataya. Of course, mayroon po yung consequences. Pag nahulog ka sa unbeliever na boyfriend, tiyak po yun. Magbibigay po yun sa'yo ng disappointment. Sigurado po yun. Bakit pa? Bakit? Sigurado ka ba, Pastor? Yes. Yes. Alam mo kung bakit? Yung Diyos nga na nagbigay sa kanya ng buhay, ng libreng hangin, hindi niya pinahalagan, ikaw pa kaya? Di ka naman niya kaano-ano. Hallelujah. Ganon po yun. Kaya mag-iiba po yung awit ninyo sa worship. Pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Yun na po yung aawitin ninyo kapag nahulog. May consequences po. Pero kapag po tayo ay nagtapat ng totoo, makakaroon po tayo ng genuine faith. Magbibigay po ang Diyos ng recovery of failure. Ganon po yun, mga kapatid. Hallelujah. Okay. Pag ang Diyos po ay nagbigay po ng recovery of failure, refocus again to our goal. Ano ba talaga ang purpose ng Diyos sa buhay ko? Doon mo palang maintindihan, mga kapatid. Yun po yung magkakaroon po tayo ng genuine faith. Yun po yung pananampalataya, faith that trigger to release the power of God. Yun po yung mag-trigger para ma-release yung kapangyarihan ng Diyos. Na katulad po ng babaeng dinudugo for 14 years na mababasa natin sa Biblia. Lahat na po ng mga espesyalistang doktor napuntahan na niya. Lahat na nauuri ng mga halamang gamot, sinasubukan niya. Yung dahon ng banaba, naubos na po sa kakapapakulo. Pero wala pa rin pong nangyari. Ngayon, nagkaroon siya ngayon ng genuine faith. Ito ang Panginoong Hesus. Yung laylayan lamang ng Panginoong Hesus na puno ng putik, gagaling na ako. Nang dumaan si Hesus, nahawakan lang yan yung laylayan. Ng kasuotan ng Panginoong Hesus, gumaling siya. At naramdaman yun ng Panginoong Hesus. Sino yung humawak sa dulo ng damit ko? Sabi naman ng mga yung kasama ng Panginoon. Panginoon, marami pong mga tao rito, kaya marami talaga yung hahawak sa'yo. Hindi! Na-release kasi yung kapangyarihan mula sa Kanya. Mayroon talaga taga-sayon baliwag na mayroong pananampalataya. Ramdam ko po yun. Na-release yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At pangalawa po, yung willingness to be restored. Meron po tayong willingness to be restored. Okay. Sabi ni Eliseo, kunin mo na.
Pag nabigyan po tayo ng pangalawang pagkakataon ng Diyos, nabigyan tayo ng Diyos ng restoration sa ating failure, kunin mo na. Kunin mo na agad, mga kapatid. Disappointment and failure is a part of our Christian life. Bahagi po talaga yon ng ating buhay bilang mananampalataya. Pero may kapangyarihan po ang Diyos na mag-restore ng mga nawala, failure. All we have to do is willingness to be restored. Hallelujah. Okay. Pwede po ba tayo magsipagtayo, mga kapatid? Kapag nangusap po ang Diyos sa atin na gusto niyang ibigay sa atin ang pangitain, yakapin na natin ang vision na ibinibigay ng Diyos para po tayo magtagumpay sa pananampalataya. Dahil ang ating pong pagtatagumpay ay pagtatagumpay po ng church dahil kabahagi po tayo ng church, mga kapatid. Hallelujah. Lalong-lalo na po sa pag-i-enlarge ng nasasakupan ng church. Pagpapadami po ng mga member ng church. At pagpapalakas po sa ating pananampalataya. Ito po yung kagustuhan ng Diyos na vision na kailangan makita natin. At alam ng Diyos kung niyayakap po natin o hindi ang mga bagay na ito na Kanyang ipinakikita sa atin. Sa mga oras na ito, tayo po ay mananalangin ng tapat sa ating mga puso at sa harap ng Diyos. Ano ba talaga ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin? Ano naman ang gusto nating gawin para sa kaharian ng Diyos? Ang mahalaga po, nagtatapat po talaga tayo ng katotohanan patungkol po sa ating pananampalataya. Hallelujah. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa inyong kapangyarihan upang tulungan kami sa aming pananampalataya. Kung kami man po ay nag-i-struggle sa aming pananampalataya, kung mayroon pa po kaming pagkukunwari sa aming pananampalataya, patawarin ninyo kami at palitan ito ng genuine na pananampalataya. Nang sa gayon, ma-release ang kapangyarihan ninyo at magtagumpay kami sa aming mga ninanais. Lalo na po, O Diyos, ang aming pagnanais na maparangalan ang iyong kaharian dito sa lupa. Na makapag-ambag kami ng aming kakayanan upang magtagumpay ang ministry dito sa lugar na ito. Pagpalain po ninyo kaming lahat. Salamat sa biyaya ng karunungan na sa pamamagitan ng mga salitang ito, may nakuha po kami karunungan na nagmumula sa iyo. At salamat sa iyong pagpapala. Hallelujah. Papagtagumpayin kami ninyo, O Diyos, sa aming mga ninanais. Lalong-lalo na po yung pagpapa-construct namin ng panibagong building. Hallelujah. Sapagkat ito po ay tumutukoy po sa pagtatagumpay ng aming pananampalataya. Salamat sa biyaya ng karunungan sa umagang ito. In Jesus' name, Amen and Amen.
Walang matibay na tanikala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa iyo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa iyo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa iyo, Panginoon. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban
ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa naranalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Come on, church! Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kalikasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kalikasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan. Sabay-sabay po nating awitin. Lahat posible. Lahat posible. Lahat posible. Amen. Amen. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Bago po magbigay ng ilang announcement, take away si Kuya Ken, no? Napaka-timely ng message ni Reverend Mike, no? Amen. Hindi ko kami nag-usap kung ano yung message niya. Sinabi ko lang po na first things first po ang aming series, Matthew 6:33. You know, palagay ko lahat ng mga sinabi niya ay nagmumula talaga sa pinagdaanan niya. Kasi po si Pastor Mike, hindi naman po talaga siya nag-aral sa Bible School. Nung nawalan po ng pastor ang Zion Haro, nang problema po yung council, sila Bishop Eli, sino pong ipapalit. Bigla na lang pong napagkasunduan yata pastor ng leadership, no? Pati ng hindi pinaalam sa kanya, nung ipagpipray na siya, pumunta siya sa church, naka-short lang siya. Wala siyang kaalam-alam, siya na pala magpapastor. Hindi rin siya tinanong daw kung gusto daw ba niyang tanggapin yung pagpapastor. Pero, bisita ho kayo sa church nila. You know, one of the generous church, lalo na po yung Leyte, pag kami po pumunta ho doon ay naka-hotel po kami, hindi ho kami nandun sa mga bahay. Nasa hotel po talaga, tapos yung, grabe po yung accommodations po talaga nila. Kaya, kanina, nung pupunta siya dito, sabi ko kay Brother William, sunduin natin, nakakahiya naman kami, sundo sa airport, hatid sa airport, sa kanyang bagong sasakyan na Toyota Rush. Brand new po yun, ha? Hindi ho iyon second hand. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. No? Which is, isang malaking challenge din po sa atin ngayong umaga na to bago tayo umuwi. No? Na-realize ko, may problema pala tayo sa faith. Kasi ang faith natin lagi maingat, cautious. Parang laging dapat sure ball dapat, no? Kaya minsan umiiwas tayo sa mga imposible. We try to avoid the impossible. Pero as a challenge po, pwede po ba ngayong umaga na to, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man yung panalangin na hinintuan mo na at inisip mong hindi talaga mangyayari, pwede bang i-renew mo lang yung faith mo kay Lord ngayon? Even yung pagsiserve mo sa Kanya. Kahit yung bahay na pinagpipray mo, yung lupa, yung pangarap mo na pag-aaral, yung kurso mo, yung trabahong pinaka-the best, yung promotion, panampalatayahan natin, kayang ibigay ng Diyos yan kung mananampalataya tayo sa Kanya at gagawin natin yung kalooban niya. Amen? Alam nyo, kahapon, kagabi, nandun kami sa wedding ng dalawa nating leaders, si Reg saka si Janjan, nandito sila sa likuran. Ganon po nila kayo kamahal. Honeymoon po talaga nila dapat ngayon, pero nag-church po sila. No? Okay, nagtiis muna sila para kay Lord. No? Amen. Very inspiring, very powerful. Talagang mararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon. Reg, Jan, mga bisita nyo, kinausap ko. Lahat sila ganitong sinabi.
Taga Santolan, Pasig pa po ako, pastor eh. Ba't ka pumunta dito? Delikado, sabi niya. Naniniwala ko yung dalawang yun, malakas kay Lord yun, kaya nilang pawiin yung bagyo eh. Can you imagine, ganun yung kanilang description? Tapos may isa pa doon, naniniwala sila na talagang pinagpala ng Panginoon yung dalawa nating ito na mga kapatid. No? Kaya parangalan natin ng Panginoon, magpipray lang po ko saglit. Hawakan mo yung kamay ng mahal mo sa buhay. At sabihin mo sa kanya, magtatagumpay tayo. Gagaling tayo. Matatanggap natin ang pagpapala ng Diyos. At sabay tayong maglilingkod sa Kanya. Tapos sabihin din po natin, sige, sasama ako sa pagtatayo ng bagong church ng Zion Baliwag. Amen. Let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa paalala na hindi kami dapat nag-give up sa mga pangarap niyo para sa amin. Muli ngayong umaga na to, nire-renew uli namin ang aming mga panalangin. Mga panalangin, Lord, na pinagtatawanan ng iba at sinasabing hindi ito mangyayari. Pero Lord, salamat sa challenge ngayong umaga na to, Reverend Mike, na meron pong posibilidad at meron pong miracles, may breakthrough, may healing, may favor na mararanasan ng aming pamilya. Right now, Lord, lahat na magkakahawak ng kamay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, dadaloy ang tubig ng buhay na magdadala ng extraordinary faith that can bring favor, blessings, and breakthrough. Sa umagang ito, tinatanggap naman na po namin ang pagpapala nyo sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming pong finances, maging sa aming paglilingkod para sa inyo. Salamat po sa inyo po ang papuri at parangal. Sa Diyos, walang imposible. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord.